Kapatid, si Angela Lagunsad Castro po ito. Nandito pa rin ako sa ICC The Hague, Netherlands at natuloy nga po kahapon ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC matapos nga po ang 5 buwang pagkakadelay nito. So ngayon, second day na, pangalawang araw na po ng confirmation of charges nito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito po aasahan natin ang pagpapatuloy ng submission on the merits ng prosekusyon at ng panig ng mga biktima sa pamamagitan po ng kanilang legal counsel. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid maglalabas pa ng iba't ibang ebidensya ang dalawang kampo upang pagtibayin ang kaso laban kay Duterte. Bukod po yan dun sa kanilang inilabas kahapon. Kumbaga, hindi na lang po usapin ito ngayon ng kung anong sinabi, kundi kung ano po yung nangyari at kung may sistemang nagpapatupad nito mula sa maanghang na mga pahayag. Ngayon po susuriin kung may konkretong mekanismo nga ba sa likod ng mga operasyon. Kaya ang tanong ngayon, may ebidensya ba na ang magsalita ay naging aktual na pulisiya? Ano ang mga naging resulta ng mga naging pahayag ni dating Pangulo? Yan po ang mga karagdagang ilalabas ngayon at aabangan uli natin mula sa prosekusyon at mula sa mga biktima. Ganun pa rin po ang oras, 10 a.m. to 3 p.m. Hague time ang simula at dyan naman po sa Pilipinas 5:30 ng hapon dahil may 30-minute delay dahil sa usapin ng seguridad. Bukas naman po ay rest day, no? Pero pagbalik sa Huwebes, February 26, dito naman po inaasahan ng submission on the merits ng depensa. Ibig sabihin, diretsahan na nahaharapin ng depensa ang mismo akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte at hindi na po ito tungkol sa technical issue o proseso. Ang tatalakayin ng depensa dito at kung talaga lang may sapat na matibay na ebidensya para sabihing may krimen at pananagutan si dating Pangulo. Kumbaga, dito po susubukan ng depensang ipakita na mahina ang pundasyon ng mga paratang against the President. Muli, this is Angela Lagunsad Castro, nagre-report mula sa The Hague, Netherlands para sa News 5.